Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So, ang video na ito is a room tour dito sa Shin Hotel, Victory Monument, Bangkok. So, ayun, kararating ko lang kasi dahil galing ako ng airport sa Suvarnabhumi and morning kasi ako dumating doon. Pero may na-meet kasi ako sa Filipino at hindi ko siya iniwan doon sa airport hanggang hindi siya nakapag-transfer doon sa transit na area for next flight kasi dahil hindi niya alam. Kaya naman medyo na late ako nang dating dito sa hotel. So dapat ang dating ko is around 9 o'clock in the morning. Kaya lang syempre inantay ko muna na mag-open yung flight ng next transit ng aking na-meet na kabayan bago ako nag-check-in dito sa hotel. So tara, start natin ang ating showroom. So ito yung room na inassign sa akin, room number 58, located in 5th floor. So ganito siya buksan. So yan, naka-unlock na. And medyo i-zoom out natin yan. At simulan natin ang ating room tour dito sa part ng entrance. So sa entrance, meron ka makikitang, ito muna, yan yung fire exit nila. And of course, 5th floor itong kinaroroonan ko na merong 8 rooms. Merong wardrobe dito. And may mga cabinet din. Nakatanggal siya. So, yan na. Ganun pala yun. Kasi movable siya. So mga empty cabinet actually ito na pwede mo paglagay ng mga gamit. So, i-open natin lahat. Yan. Dito naman tayo sa next, which is may hanger dyan na 3 and may slipper sila and merong L-safe. Next is yung may desk siya. So, may desk dito sa may entrance na merong hair dryer. Andito rin yung mga remote. Meron siyang isang lampshade na napakaganda. And, yan. Andyan yung tea and coffee niya at may drinks. Water pala ito. So, nilagay ko na yung mga gamit ko dyan. By the way, hindi ko dala yung malaking maleta ko dahil iniwan ko sa airport dahil mabigat yun. And, gumamit kasi ako ng airport railing. Ano sabi yun? Yung railing daw ang tawag nila doon. So, metro yun in short. Pupunta sa city. And dito may mga empty drawer din. Yan. Meron lang ditong isang cabinet na walang drawer, na walang handle. Yan yun. And pagpasok mo dito sa room, meron siyang mga bamboo na design. Kasi parang merong mini dining area dito. So, yan. Andyan yung TV. And may mga bato-bato siya. Yan yung mini dining area niya. So, ganyan siya. And may design na parang mga branches ng pine trees. So, very Japanese ang design. Dito naman is meron siyang fridge. And open natin yan. Walang laman. Kasi depende yan kung gusto mong lagyan. Yan, meron siyang hole to see kung ano yung style ng bed sa bedroom. Dito naman ay yan yung entrance ng bed. So, ang entrance ng bed is yan. At ito yung bedroom niya mismo, yung bed. So, ganyan ang bed niya. So, double bed ito. Kasi pang double yung naibook ko. And meron siyang design na ceiling light. So dito, meron siyang isang
writing desk at meron ding isa doon. So yan, yung isa sa entrance at isa doon sa my bedside. And ayun yung AC niya nakaposition sa my door papunta ng balcony. So may balcony ang room na ito. So ayan, medyo maingay po sa labas kasi nakaharap siya sa tawag dito, yung sa road. May bridge kasi dyan. Pero maganda ang balcony niya, malinis. Mas maganda umupo dito. Yan. So yan ang view ng balcony ng room na to. And merong ashtray dyan sa mga gusto mag-smoke. Pwede kayo dito. So yan yun. Switch on natin yung ilaw. And ito yung isa pa. Ito yung sa bathroom. So yan ang bathroom niya. Yan, dito tayo. Ayan ang mirror. So vanity. And ayan yung wash basin. So wash basin niya is glass. Ang maganda lang sa hotel na to is meron siyang toothbrush. And may mga shower kit na rin. Ayan yung WC niya. And ito yung sa shower. So may hot and cold din yan. Meron na rin silang shampoo and shower gel. So refillable lang ginagamit nila. And may very unique na design ito. Yan yung design ng shower niya. Yan yung light. Ganyan din ang design. All in all, kung tatanungin ako sa design ng room, masasabi ko na as a 3-star hotel, very much na-meet niya yung expectation. Kasi maganda ang pagkakadesign, ang Japanese vibe. So, medyo maingay man yung road. Kung kayo ay magbubook dito at ayaw nyo ng maingay, advise na huwag kayong magbook na nakaharap sa road. Doon kayo sa kabilang side. Kasi, yung side na nandito ako is nakaharap doon sa my bridge. Pero, hindi naman siya ganun kaingay. Hindi naman as in na sobrang ingay na kapag matutulog kayo, hindi kayo makatulog. And isa pa sa mga nagustuhan ko dito is ito yung Japanese design na dining. So hindi ko alam kung fully designed or partially designed, pero napakaganda niya. Maganda yung design na ginawa nila. So unique siya. So yan, that's the end of the showroom here at Shin Hotel Victory Monument dito sa Bangkok. Kung may mga questions ka sa hotel na ito, pwede mo akong i-ask at maglalagay ako ng separate vlog about the experience of staying at Shin Hotel Victory Monument in Bangkok. So thank you for watching. Please don't forget to comment, like, and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next room tours and travel vlogs. Bye!